Okay mga boss, so pag-uusapan naman natin itong belt na Honda Beat, kung ano po ang pros at cons nito mga bossing. Ang advantage lang dito sa Honda Beat na belt mga bossing is madali lang niya ma-hit yung 70 na speed mga bossing. At saka kaya niya mag-maintain ng eco mode mga bossing ng 60 hanggang 65 takbong mga bossing. Yun po ang kagandahan sa Honda Beat na belt mga bossing compare sa SkyDrive at saka sa stock mga bossing, kasi hindi po siya napupwersa mga bossing. Alam mo kung bakit mga boss? Kasi mahaba to konti mga boss compare sa nagamit kong stock at saka yung pang SkyDrive mga bossing. Dahil sa haba niya is sumagad na po sa dulo yung belt mga bossing. Ayan, kaya hindi siya masyadong napupwersa at madali na lang po i-hit yung 70 na takbo mga bossing. Base po yan sa experience ko compared po sa nagamit kong SkyDrive FI or stock na belt mga bossing is nakalubog siya mga bossing. Medyo nakalubog yung belt mga bossing, hindi katulad nito mga bossing. Kaya ng sinasabi ko mga bossing is hindi po napupwersa yung makina mga bossing, yung parang galit na galit. So ito mga bossing, dahil sa haba niya, medyo kalma lang po ang kanyang makina, lalo na po kapag naka 17 grams ka. Kasi dati naka 16-17 ako ng gramos ng bola. So yun nga, mahirapan siya makakuha ng top speed mga bossing. So ngayon mga bossing is naka 17 grams po ako straight. So yun, nakuha ko na po yung dulo mga bossing or top speed. Kahit stock pa itong clutch belt at saka torque AC natin mga bossing. Lalo na po kapag nagdagdag kayo ng isang tuning washer mga bossing dito, lagay kayo ng 1mm, lalo na dito mga bossing, mas makukuha pa yung dulo niya mga bossing at hindi masyadong mamamwersa yung makina. Kaya nilalagyan ko ng 1mm na tuning washer kasi mas malapad to mga bossing compare sa ibang belt na nagamit natin mga bossing. So how much more mga bossing kung naka aftermarket na po itong clutch AC natin at saka itong clutch bell mga boss. Sa pros naman mga bossing, ang disadvantage naman dito sa belt ng Honda Beat, kapag bago pa nakabit itong Honda Beat sa iyong unit mga bossing, is medyo nakakaramdam ka talaga ng dragging konti mga bossing, or makakaramdam ka ng maingay mga bossing sa iyong panggilid. Pero katagalan mawawala din naman yan bossing. So kailangan mo lang ng konting break in. Yung SkyDrive na belt naman, pag bago pa ang inyong belt is wala pa yan dulo mga bossing, dahil malapad din yung belt ng SkyDrive. Hindi siya dumudulo kapag bago pa. At sa belt ng SkyDrive is dyan mo talaga makukuha yung top speed kapag na break in mo ng maayos mga bossing. Pero itong Honda Beat mga bossing, konting break in lang is makukuha mo na agad yung top speed mga bossing. So ako mga bossing, sa akin is ano lang po ako mga bossing, sa akin is 94 lang po yung top speed mga bossing, kasi medyo mabigat din ako bossing. At saka yung gulong natin sa likod is naka 120 by 70 by 12 sa likod po yan, medyo mabigat-bigat po yan mga bossing. At saka sa harap naman mga boss is naka 110 by 70 po ako mga bossing. So may kabigatan talaga bossing kung pag-uusapan sa top speed. At saka naka top box din ako mga bossing. Ayan, may laman po yan mga bossing. So dito sa compartment mga bossing yan, may laman din yan ng mga tools, kaya medyo mahirapan tayo sa top speed, kaya 94 lang po ang nakuha natin. Pero kung tatanggalin ko yung top box mga bossing, yan top box at saka yung stock size lang ng gulong at saka walang laman ng mga tools dyan sa compartment, is umaabot talaga yan ng 100 mga bossing. Isa pa sa disadvantage ng paggamit ng Honda Beat na belt, so shout out pala sa mga nakagamit ng Honda Beat. Kung hindi mo pa nabuksan yung panggilid mo, ay siguradong ganito na yung mangyari sa iyo bossing. So buti na lang sa akin is na buksan ko ng maaga mga bossing, na check ko after 2 days sa test ride mga bossing. Ayan, may sugat siya sa gilid mga bossing. Ayan, parang may markings. Ayan, kung ikaw ay naka Honda Beat na pang belt, is ito ang gagawin mo mga bossing para hindi po ito mangyari mga bossing. Ito mga bossing, kapag hindi ito maagapan ng maaga is mapuputol talaga yung belt nyo mga bossing. So shout out pala sa mga nakagamit ng pang Honda Beat na belt.
So ang masuggest ko lang sa inyo sa mga naka Honda Beat na belt dyan is puputulin mo ito mga bossing, puputulin mo konti yung tornilyo. Nakausli kasi yan mga bossing, pero sa akin na pinutol ko na po yan kasi yan po kasi ang reason kung bakit nasusugatan yung belt sa gilid mga bossing. So ito lang mga bossing ang solusyon dyan para hindi po mapuputol yung belt nyo katagalan mga boss. So para maputol po ito mga bossing, yan is dito nyo lang tatanggalin mga bossing. Ito sa may kabitan ng sensor, itong tornilyo na yan, 8mm. So dyan kayo magtatanggal para mabawasan nyo po. Magtatabas kayo ng mga bossing, 2 inches para hindi na po sasabit yung belt kapag piniga nyo mga boss. Yan po ang disadvantage sa belt ng Honda Beat mga bossing. Okay, ang tanong ng karamihan is tumatalon ba yung belt kapag piniga ng husto? Hindi mga bossing, hindi po tumatalon mga bossing. Nasubukan ko na rin yan mga bossing, sagad na sagad talaga sa throttle mga boss, pero hindi po tumatalon yung belt mga bossing. Mga bossing, kapag nabawasan mo itong tornilyo mga bossing para hindi na po nakausli ang kanyang tornilyo is madadagdagan pa po yung dulo mga bossing. Mas malala po yan kapag hindi nyo pinuputulan mga bossing kung ikaw po ay naka Honda Beat na belt. So yan, itong markings na to mga bossing, sanhi po yan ng bolt mga bossing na nakausli. So buti na agapan natin mga bossing, kung hindi mapuputol talaga mga bossing. At mas makukuha mo pa yung dulo mga bossing kapag once na natanggal na po itong nakausli na tornilyo mga boss, mas makukuha mo pa yung dulo.